Eto, ang latest po. Naku, yung mga umaasang makaka 1 million, malabo na. Hindi na po pwede. Alam ba niyo yung 1 million pesos na ibibigay ng mga congressman sa sino mang makakapag-identify kung sino yung Mary Grace Piatos? Di ba? 1 million pesos yan. Magandang pamasko sana yan na makapagtuturo. Ay kaya naman pala walang nanalo at walang makapagturo. Ayun pala naman kasi wala namang Mary Grace Piatos na tao ayon sa Philippine Statistics Authority. So ngayon may bagong pinag-uusapan yung Kokoy Villamin, pero inamin na rin ng PSA na wala rin silang record. Walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. So talagang multo. Ito, pakinggan natin itong paliwanag ng ibang mga congressman tungkol dito dahil muli silang humarap sa media dahil nga ho dito sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee at isa rito sa nagsasalita ay si Congressman Francisco Ortega ng La Union. Ay isa ho ito sa mga aktibo sa mga hearing Names na acknowledgement receipt sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ano pong masasabi tinatanong po niyo ng media kasi briefing po ito, press conference sa House of Representatives. Natin sa PSA. Siguro yung kay Aling Mary Grace Piatos kasi kailan nang lumabas yung official na statement ng PSA. Malamang ganun din yung mga wala rin yung Villamin. Inamin na nga yung Villamin, wala rin. Diba? Wala rin taong Villamin. Parang creativity nila is 10% lang, parang ganun. Parang wala masyadong So hindi na tayo nagulat doon, no, sa Mary Grace Piatos. Sayang lang po yung pagbuya, hindi na makukuha kasi nga po wala po talagang Mary Grace Piatos. Yan na, totoo yan. So, inaasahan po natin na mga ibang pangalan, malamang ganun din po lalabas. 4,000 na Sir, meron, acknowledgement receipt yan. Sir, meron din kasing, I think sa TV5 yata, na interview yung PSA at sinabi na rin na wala ding record ni Kokoy Villamin. Wala nga, inamin na. Official report na po bang ipinasa sa... Wala pang ganun. Informasyon na po. Tingnan natin ayan wala pang ganun report. So, hindi na view with Teleradyo, parang na-confirm na rin nila. Wala na rin. Naglalabas na sa mga media. News 5, GMA7, ABS-CBN, Channel 4, lahat to. Binubuli din ng mga... nagsalita. Wala naman talaga ating mga, na nakikita mga pa. Coast Guard, saka yung mga na-related. mangingisda doon. So, may pattern ba yan sa nangyayari dito sa political landscape natin o hindi connected or somehow it's still connected lalo kung may mga pro-China tayo na mga advocates sa mouthpiece. So ang hirap naman po mag-assume pero parang based po sa mga nakikita mo parang ganun na nga po yung dating daming peke. Parang may synchronization. So okay. So, ayan, hindi pa nga tapos kahit magpapasko na. Mukhang, ewan ko kung may hearing pa o wala kasi parang 2 linggo na lang. Wala na. Actually, parang 9 days na lang o 10 days na lang ang trabaho ng Congress ngayong 2024 dahil Christmas vacation pero hindi pa rin na malinaw. Hanggang ngayon, ito yung story dyan. Hindi pa rin po nakukumbinsi ng Office of the Vice President, Sara Duterte, ang mga kongresista tungkol dun sa pag-justify nila ng pera kung saan ginastos dahil nga ho dun sa pinagdududahang acknowledgement receipt na 4,000 nga po yan kakaunti pa ngayon nasusuri dyan kaso busy na po yung mga congressman pagkatapos ng recess na ito uuwi na ng mga probinsya yan or at Pasko at bagong taon tapos kampanya na kaya ho talaga pero bitin na bitin yan karon pa man ang magre-recommenda ng mga posibleng kaso ay nandyan yan kasong administratibo sa mga government official na involved dyan at saka po yung maaring plunder kasi 612.5 million ang pinag-uusapan dito. Pati nga yung 2 kernel ng military dawit dito, di ba? Yung kernel na Chica at saka yung di umani kernel Nolasco na di umani siyang tumanggap ng volume ng pera, 125 million cash at saka 37.5 million. So, mabigat po yan. Baka masama sa plunder yung mga yan kasi dalawang 35.5 o lampas sa 50 million. Di lalo na yung 125, lampas sa 50 million na sinasabi ng plunder law. At siyempre, pati ang Vice President madadamay dyan. Kasi ayon kay Gina Acosta, ay utos ng kanilang principal. At ang principal nila ay si Sara Duterte. Na ibigay dun sa mga kernel ng military. Kaya nga yung military ngayon, hinold na yan, iniimbestiga na ngayon ng AFP. Dahil sabi ng AFP ni Colonel Padilla, spokesman ng militar, walang karapatan at hindi trabaho ng kahit na sinong membro ng military na maghawak ng pera. Tungkol sa confidential pala, ano mang pera yan. Kasi sila may sweldo at meron silang trabaho. Hindi trabaho ng
military na maghawak ng daan-daang milyon or milyon-milyong pera dahil hindi yan ang sinumpaang trabaho. Sila ay security lang, dapat security lang ng Vice President. Hindi dapat sa kanila dumadaan yung pera kung saan dinadala na hindi naman malinaw until now. So, ang dami talagang mananagot. Pero yan pong isyong ito ay nandoon sa mga kaso ng article of impeachment na hindi natin malaman kung ano mangyayari. Pero ano man po ang mangyari dito, matuloy o hindi ang impeachment, ma-impeach si Sara o hindi, tuloy pa rin po ang mga kasong kriminal at corruption, especially plunder. Kasi yung batas na plunder, wala namang kinalaman yun sa impeachment. Pag na-impeach ka, pwede kang kasuhan. Hindi ka ma-impeach, kakasuhan ka pa rin. Kasi itong mga record na nakuha ng COA at ng Blue Ribbon Committee at ng iba pang committee ng Kongreso, ay yan po yung gagamitin na pagbabasihan ng Office of the Ombudsman at saka ng Department of Justice. By the way, nabanggit ko yung Ombudsman, yung po palang Justice Samuel Martires na Ombudsman ngayon ay hanggang next year na lang. Parang by July na lang ng September ng 2025 mag-i-expire na yung kanyang pagiging ombudsman kasi na-appoint siya nung panahon ni Duterte. Kaya pala kung magsalita siya parang pabor sa mga Duterte. Pina-shut up nga niya yung mga taga-DOJ, hindi naman naniwala sa kanya. Sabi niya, hindi. Kung meron kang restriction, mag-imbestiga na sa'yo. Kami, merong karapatan, dahil ng mga criminal case, sabi ng DOJ, tuloy ang investigasyon. So, ganun eh. Pero yun pala, dahil nga siya baka tumatanaw ng utang na loob dahil Duterte boys. Siya ini-appoint ng Duterte noong pagiging ombudsman. Pero patapos na yung kanyang 6 na taon. So, matatapos na yan. Mag-a-appoint na si Pangulong Marcos Jr. kung sino ang papalit dito kay retired Justice Martires na hanggang next year na lang. Yan nga po sa nabanggit na constitutional body. Independent body. Dapat independent ang ombudsman. Pero yung kanyang mga paliwanag na pinatitigil ang NBI at Department of Justice ay parang malayo doon sa kanyang trabaho. Kasi hindi trabaho nilang patigilin ang ibang ahensya na nagsasagawa ng investigasyon. So ayan, masalimuot. Inuulit ko, sayang yung 1 million pesos. Walang nanalo. Kasi nga ho, wala palang Mary Grace Piatos. Okay? Na reward system ng mga kongresista. Yung young guns. Congressman. Yan ang nag-share-share ng pera para makabuo ng 1 million. Pera na, naging bato pa. Talaga naman ang daming drama ng Office of the Vice President. Kaya ho talagang hindi lang malaman kung anong gagawin. Hindi na rin lang malaman kung sino kailang kakampi. Dahil palit ng kailang kakampi. Dahil ang daming bulalyaso. Ang daming hindi may paliwanag na nangyayari. At ang dami ring aksyon na hindi naman sila organized. Kasi di ba sinabi ko na sa isang video, ayaw ni Sara Duterte ng rally. Ang laban daw sa Malacanang, hindi sa kalye. O kita mo, magkasalungat sila. Pero yung kailang mga followers, rally na rally. Kahit kakaunti sila, hindi pa maka-200. Ay pero rally. Tapos nabuko pa nga na meron daw pera at saka libreng almusal yata yan. O ano mang pagkain. Nako, please like, share ng ating mga video.